5. Kahit daw po anong sinabi nitong si Abigail sa kaibigan niya na si Gerald na niloloko na nga daw nitong James, hindi pa rin naniwala. Abigail, nung una mong nakita si James na kasama si Gerald, ano yung naging kutob mo? Lolokohin niya lang po kasi alam naman po lahat ng bakla na wala magsiseryosong lalaki sa kanila. Okay. Nung nakita mo ba siya, Abigail, kilala mo yung girl? Hindi po. Hindi mo kilala? Pero kaya ko lang po napatunayan kasi hinalikan niya at magka-holdingan sila, may kasamang maliit na bata. Eh kaano-ano niya yun? So yun ang parang nagsabi talaga sa'yo na oo, asawa nga niya yun. Yes. Oh, so bakit hindi mo sinabi, James, yung katotohanan kay Gerald na may asawa ka na? Baka hindi niya po kasi ako bigyan ng pera eh. Kasi nga mukha ka talagang pera. Parang malinaw na malinaw, attorney, sa mga sinasabi ni James, talagang ang habol niya, Gerald, ay pera lang. Wala siyang pagmamahal para sa'yo. Parang pera lang po talaga. Malinaw sa kwento po ni James, at parang ang nakakalungkot nga doon, nagsinungaling pa siya, pagkatapos po, sinaktan pa. Hindi lang ang damdamin ni Gerald, pati nabugbog pa. At higit sa lahat, pinagbantaan pa. Nako, hindi po ba medyo mabigat-bigat ang pwedeng maging kaso nitong si James sa mga nagawa po niya? Tama ka po doon, Chang, dahil unang-una dapat malaman ni James na hindi obligasyon ni Gerald na siya ay bigyan ng pera. At wala rin karapatan itong si James na manghingi ng pera kay Gerald. At yung ginagawa niyang ay para siya bigyan ng pera, nandun na, sabi nga niya, tinatakot niya. At yun nga, napagbuhatan pa niya ng kamay. Bay, kung nagbigay man itong si Gerald ng anumang halaga, yun ay hindi voluntaryo na ibinigay ni Gerald. Kaya maaaring pumasok ito doon sa extortion with violence or physical injuries or intimidations against persons, Tiangami. At medyo mabigat po to. May kaparusahan itong mula 12 taon at hanggang 20 taon na pagkabilanggo kapag napatunayan. Ay, medyo matagal-tagal po pala yun. Tama Ito po yun. ipagpalagay po natin, ito hindi pa yata natin na pag-usapan sa tinagal-tagal po ng ating programa. Ipagpalagay po natin si James at yung kanyang kinakasama ay nagkaroon po ng problema at nagkaroon ng sakit. Ipagpalagay po natin, pwede po ba niyang sampahan ng kaso itong kanyang kinakasama doon sa nangyaring karamdaman? Pwede po yun, Tiangami, kapag napatunayan. Meron po ganun. Opo, kapag napatunayan po nung kinakasama ni James na kumbaga sa nahawaan niya ng nakakahawang sakit. Oho. Yung kinakasama niya dahil nga sa kagagawa ni James sa mga extracurricular activities niya, sa kalagayan ng mga Becky, Tiangami, abay pwedeng humingi po ng danyos perjuicios yung kanyang kinakasama ayon sa ating Article 19, 20, and 21 ng ating Civil Code, Tiangami. Narinig mo, James, ang paliwanag ni attorney. So, lumalabas, kapag nakasuhan ka, kung sakasakali, makukulong ka, paglabas mo, James, 40 years old ka na. So, anong mas gusto mo? Yung easy money o maghanap ng maayos na trabaho? Maghanap na lang po ng magandang trabaho. Kasi ang hindi maganda dito ay kawawa rin naman ang mga beking na bibiktima mo sa ginagawa mong gusto mong easy money. Opo. Tatrabaho na lang po ako kaysa po sa mamakla. Mga kasawsawan, eto pa ang masaklap na eskandalo at laking gulat na lang daw niya nang biglang may lumusob sa kanya. Wala siyang kamalay-malay na ang perang inaabot sa kanya ni James ay galing pala sa Becky. Narito po ang kinakasama ni James na si Mylene Victoria. Pasok! Sandali lang. Alam mo nila. Lang ako, papalawan ko
sa pera mo. Maylene, diretsa ang tanong, ni minsan hindi ka ba kinutuban na merong beking karelasyon si James? Kasi siyang amin, nag-work din po ako ng 1 year. Siyempre, lagi pong, yung shifting po yung oras, lagi pong wala sa bahay. Then, akala ito parang part-time lang. Then, maando siya sa mama niya, marakit din. Eh, siyempre ako, may anak din ako. Mag-aabot siya ng pera. Ako naman si tanggap, siyempre, babudgetin. Oo. Wala At lang ang buong akala at tiwala ni Maylene ay meron talagang trabahong regular si James. Kasi siguro base sa kanyang schedule sa araw-araw. Ang iba pa pong kwento ni Maylene, maririnig natin. Huwag kayong aalis, babalik agad ang... Pinakala yung sa parents niya. Ala ko sincere. Hindi ko makakalain na yan, naaabot sa ganito. Facebook sausawa na mga kapatid. Jenny V. Basamot. Good day po. Sobrang happy po ako na naimbento ng Kapatid Network ang ganitong palabas. Maliban sa maraming natututunan, marami ka pang aral na nakukuha. The best talaga ang trio tagapayo para sa akin, lalo na si Kapitana Chang Ami. Si Hans naman po ay sobrang galing sa mga sausawera. Ha ha ha, ipinagpapaliban ko muna ang pagluluto ko, makapanood lang ng face-to-face.